restraint and handling. Ang raptors, kagaya nung, kailangan natin ma-cover lang din yung kanilang ulo pag wala silang nakikita, mag-sedate sila. Ito, good ito, pero pwede na rin towel or socks. Pwede na para i-cover yung head. Ito sana, ang gusto ko i-share is that most often ano yung mga raptors is because nabaril. So, kung say for example sa wing injury sila, ito is a simple wing wrap. Okay, thanks. It's a simple wing wrap and a body wrap. So, ibig sabihin ng wing wrap, yung buong wing, binalot mo lang ng tape. Ang choice ko ng tape is Tegaderm 3M dahil nga madali hindi siya nagdikit masyado yung balahibo, so pwede mo matanggal. Pwede to kung simple lang na ganyan, pero pwede din wing wrap and a body wrap. Ang ibig sabihin nun, tinalian mo yung wing, tapos kinabit mo siya sa body. Okay, so it's a wing and body wrap. Ito ngayon, wing and then body wrap. Pag ganyan. Anong gamit ng vet wrap, Doc? Vet wrap mag-slip sa itong stage na ito, mag-slip. Importante lang na pag naglagay ka ng tape dito, dapat sa ibabaw. Kasi sometimes pag naipit ito, hindi rin siya makatayo ng maayos. Okay? Sometimes also, hindi na. Talagang ano lang, parang i-restrain mo lang yung wing niya. Kung kunyari may sugat siya dyan or kung may break. Okay? Now sometimes kung mag-splint ka rin, pwede mong i-splint lang siya. Tapos i-wrap mo lang yung wing wrap lang siya. Tapos wing or body wrap. Pwede rin both kung dalawa, pero mas magandang isa lang ay naka-wing and body wrap para may tukod din siya. Tinayip ko lang itong dalawa for purposes lang sa pag-demonstrate ngayon. Yung sa may figure of 8, yung mga ganun. Yung figure of 8 is, pwedeng after nito, mag-figure of 8 ka pa. Pero kung kunyari may sugat siya na kailangan mo talagang i-cover yung buong wing, kailangan mag-figure of 8 ka para hindi matanggal. And usually you start it like this. Now, kung sa legs may bali siya, kasi sigurado, sometimes kasi pag nahuli, mali yung restraint. Kaya dito ang para sa manok, okay lang ito, ginagamit natin for Philippine Eagle kasi malaki naman at magsasara siya. Pero kung smaller raptors, pwede mag-loosen ito. And then, ang tendency mistake ng mga captors is, isa lang yung tinatalian na paa. So, dapat dalawa. Kaya itong tawag ay jessis. Para kung sakasakaling lumipad siya, pantay yung kanyang paa na ano. Hindi lang isa kasi yung isa, kung isa lang yung nakakabit, baka yun lang pitay siya. And then, so, pwede din naman ito, ang gagamitin natin kasi very accessible na bibili natin. Ang problema lang, hindi siya lock. So, ang ginawa natin is, gumawa tayo ng jessis. Ito, maganda ito. For leather, no? Pag ganito ang nangyayari niyan, pag nag-lock siya talagang hanggang sa paa lang. Talaga nitong ano na ito. Ito sana yung exercise, maybe mamaya kung gusto niyo paano gawin ito. I'd like to share. Ngayon, ang talons ng wala siyang paa. Kasi nga, kaya nga namatay. So, sinasabi ko, ang masking tape, mura masyado. So, wag kayong na i-wrap mo na yung kanyang talons ng masking tape, safe lang, hindi kayo masaktan. Kasi, ito, meron na kasing gloves, yung tag 350 sa Robinsons. Tapos ito, ang maganda ito, ginagamit din natin sa small dogs, it's a aluminum na may foam. Kasi nagasunod siya sa contour ng paa. Maganda masyado, magaan siya. So, keep it on for like 3 weeks, good siya. Ang mga, pag nakita tayong raptor, ang pinakamagandang first aid, fluids. So, it's either magbibigay tayo ng fluids dito sa kanyang wing, sa web of the wing. Pwede din, kung talagang wreckage siya, sub-Q lang, dito. Okay? Pwede din tayo mag-intravenous. Okay? O pwede din tayong inguinal. Ang ginagamit natin pang kahit gauge 23 na needle, tinan mo maluwag kasi yung sa side. Sakit yan, Doc, di ba? Hindi, walang sakit ito, walang aray dahil loose ito na skin. Malaglag yung ginawa niya. In any other place, masakit na kasi masikip yung skin. Pero dito sa inguinal, maluwag. Dito rin sa wing web, maluwag. Pero kung obviously na malakas siya, pwede namang oral. Idediretso rin. Ngayon, kung sobrang kailangan i-repeat ng repeat,
dito na tayo sa mag-intraosseous na tayo. Pwede tayong kumabit ng Wow. catheter dito ng intraosseous. Subukan niyo ho, i-ano ngayon. Because it's just na, pag nakaganito ng angle ng kanyang wing, pwede niyo lang sundan ito at makakapag-puncture na kayo. Ano karami? Sometimes ako ginagamit ko catheter or itong yung spinal needle. Tapos pwede mo lagyan ng parang wing, pwede mo tanggalin ito, pwede na siyang maiwan. Lagyan na natin ng parang indwelling na yung na catheter. Biodrip yan, Doc? Or i-syringe mo lang? One time go? Bolus tayo pag Bolus, nagbibigay tayo ng fluid okay. sa mga birds. Palaging bolus, one time. For that size, Doc, ilang ml? Ito kahit Intraosseous. 3 ml, 3 ml, pwede tayong mag-intraosseous sa kanya. Kasi kung paulit-ulitin, so ito ang pwedeng iiwan natin dyan, pero magbabara yan, so kailangan meron tayong heparin or intermittent tube na pwedeng iiwan sa kanya. Para pwede kang So, paano yung technique na pag mayroon siyang... magpa-pop yung bone. Kasi yung head naman yun siya, ng radius. Parang spongy. Okay. Subukan natin, maya-maya. Kung gusto nyo. Meron tayong isa pa doon. Okay. So, of course, pag-parenteral din sa kanya, dito lang sa pectoral muscle, ang pag nagbibigay tayo ng vitamins or pwede din oral. Drumstick, Doc, pwede. We don't suggest na sa drumstick kasi baka tamaan na yung nerve. Puno na yung Ang muscle dito. Mahaba naman yung pectoral. Ang ano lang, baka tamaan mo kasi yung nerve. So, yun lang yung pinaka trouble doon. Okay, so I guess in a nutshell, parang yun siguro. So, capture and restraint, handling and restraint. Okay, medication kasi sabi namin therapeutic. Common antibiotics would do, no? Well, enrofloxacin ang first choice ko. Pwede din tayong dextrose and electrolytes, no? Main brand, you choose, no? Yung sponsor natin dito ngayon. Wala nang kalalim infiltrated pag anesthetize. Ito naman is hanggang dito lang siguro sa may Basta nakapasok na siya. Oo. Ay, importante lang na meron pa. Ito malaki ba siyempre pang agila. Meron din maliliit din. Maliliit ngayon. Ito pala. Maliliit. Iron and B vitamins ang pinakamagandang admission drug. Antibiotic. Pwede kayong mag-dexamethasone kung may tama siya. Ito nga, no, tanggal lang, lagyan ng ng tape para clean siya. Kasi maganda talaga kung clean yung okay, feeding, of course, when gusto niya pakainin siya, maganda slices, small slices of meat. And then, huwag muna maglagay ng balahibo, saka na lang magbagay ng balahibo kung nakikita niyo ng maganda na yung kain niya. Tapos yung balahibo, expect na mag-ano siya ng cast niya. Especially sa owl, okay, na may balibo, maganda yun para sa digestion din niya. Doc, matutuwa ko, Doc, yung lactulose pag stimulate na appetite. Lactulose? Hindi ko pa nasubukan yun with birds. Sa mammals, talaga? Then I'll try. Sabi niya, Doc, Oo. Doc, ginagawa niyo rin. Doc lang. Doc! Ano kasi siya? Tupa lang kasi yun, Doc. Pagpa-pupo. Okay. Physiologic. Physiologic, niya. Maganda. So, tayo na sa bukas. Detoxify, Birds International. Okay. Secret ingredient. Sige. So, ayun lang po. We don't want to keep you any longer than necessary. If you want to stay around and practice on some of this, we're most welcome to try it. Okay, so yun, yung napakalaking bagay na dinala ko yung lasa sa pizza. Hindi natin nagamit dahil. May mga different bandages pala kung different din na sa ortho. So, yeah, normally we have masks available for different types of pet birds. Sometimes, in the field, you need to use gas anesthetic for them. Before there was an avian vet in the US, and he went all over the US just using cotton balls, a jar, and isoflurane. Pero hindi ko ina-advise yun kasi hindi mo alam yung saturation ng gas and oxygen. So, mas importante pa rin
to use the gas machine. So, mahirap na masyadong deep yung bird sa anesthetic. So, usually there should be somebody monitoring the heart rate. And then, sometimes if you feel that the bird is too deep, you turn off the isoflurane and monitor it. When you're done with the procedure, how can you hasten the recovery of the bird is you try to flap the wings like this. Yan. So, gagawin mo lang. So, when you do this one, lumalabas yung isoflurane sa abdomen, chest cavity niya, and mabilis makaka-recover yan. Remember, gas, pag kinat off mo yung flow ng gas, then slowly makaka-recover na kagad siya. Long feather trim. Okay. Nagtae din siya. Ano mo finish? Frozen. Pinrease ko siya. Mga specimens kasi kinikip ko, hoping for an opportunity like this. Oh. So I'll still keep them, but if there's anybody interested as specimens, I'm happy to give this to you. If not, I'm going to take it back. And maybe wait for a part 2 or any other opportunity to practice with this bird. So, kapag nandyan sila, pwede nyo practice yung pag intraosseous and then handling, handling these cytosines are very tricky. So, make sure that you don't put your fingers across the windpipe kasi minsan dun sila nagsastruggle. But put them like this, your index finger on top gives you better control. Your thumb on the left mandible, your middle finger on the right side of the mandible. If you're the vet, how do you open? You wedge your thumb onto the side dito sa softer part ng kanyang jaw. Yun ang medyo mag-open yan siya. Makakip. And then, i-force mo na lang, iipit mo. Or, kailangan meron ka nito. If you value your fingers, put something like this. Or may tinatawag na avian yes, gag. yung ito. Parang ganyan. Parang ganun siya, no? It's made of a stainless steel. And then you have that loop there. And then it goes up like that. So these are for smaller birds. These are for bigger birds. Or kung gusto mong mas i-open yung mouth niya, just slide this thing to the beak and then mas lalaki na yung opening ng mouth niya. So yung sa akin, siguro na pagtripan, inuwi. Kaya wala. Bali naging intraosseous pala tayo kasi pagbugtog na yung wing vein, wala ka na talagang accessible na kailangan mo ibigay yung medication. Lalong-lalo na. Ang pag ng wing vein? Madali lang. Gawin natin.